mapagpalang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa araw na ito. Almusal tayo with Neb. At alam naman natin na tuwing tayo nagninilay ng salita ng ating Panginoon, siya ay narito sa ating kalagitnaan. Ano po? Ang ating topic po ngayon ay tungkol sa relationship. Ano ho ba ang relationship nagwo-work out sa mga buhay? Ano po? Mahirap ba ito? Madali ba ito? Napagtatagumpayan ba natin ito? O sadyang hindi nag-work out? So, sa mga buhay po natin, mga tao, sa mga loved ones natin, tayo po ay nagkakaroon ng magandang communication, open po, with respect, with honesty, no? Nagbi-build tayo ng trust sa isa't isa, no po? Hindi lang tayo basta nagsasalita at nagko-communicate, dapat din tayo ay marunong umintindi. Hindi ho ba? Para ho mag-work out ang relationship. Pangalawa po, siguro we support each other, no po? May mga ambisyon tayo sa buhay, may mga gusto tayong marating, tinutulungan natin ang isa't isa, no? So may mga times naman na tayo naman ay hindi palaging masaya, hindi naman palaging okay ang buhay, ano po? So dumadaan din tayo sa pagkalugmok at kalungkutan, na kung saan naman ang relationship natin para magtagumpay ay tayo nagtutulungan, tayo nagdadamayan, no? We comfort each other po. So mga ganun pong klase ang ating ginagawa bilang tao sa ating mga mahal sa buhay para mag-work out ang relationship, no? Hindi man tama ang mga ginagawa, pero we choose to love po. Kasi when we say we choose to love, it's a choice that we have to make, no? Pwede ho tayong magpatawad at pwede nating intindihin, unawain, mga ganong klaseng bagay po dapat para mag-work out ang isang relationship. Ngayon, ang tanong po natin, paano ho ba natin wino-work out ang relationship natin sa ating Panginoong Hesus? Yan po, magandang katanungan po, no? Ano ho ba ang ginagawa natin para mag-work ang relationship natin kay Lord? Magbabasa po tayo ng mga talata niyan, ano, mamaya. Kasi hindi naman ho sapat na gumawa lang tayo ng mabuti at tayo ay magsimba, no? Para maganda ang relationship natin kay Lord. Hindi ho sapat yun, ano? Kasi para maging sapat ang ating relationship kay Lord, tayo po ay gumawa din ng mga paraan, ano po, paano tayo makakalapit sa Kanya. At para tayo makalapit sa Kanya, kailangan natin siyang kausapin halos araw-araw, kung hindi man oras-oras, hindi lang dahil may kailangan kayo, kung hindi dahil kailangan yung i-build ang relationship nyo sa ating Panginoon. Basahin po natin itong John 17:3. Sabi po dito, "Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." No? So paliwanag ko lang po yan, ano? Ang buhay natin na walang hanggan ay hindi lamang ito sa pagiging kung sino tayo, kung mabait tayo, kung palasimba tayo, pala-attend tayo, no? O very traditional tayo sa mga gawain ng ating Panginoon, ay hindi lamang pala ito doon nakapokus, ano? Ito ay ang tamang relationship natin sa Kanya, ay makilala natin siya ng lubusan. Sino ang Diyos sa buhay natin, no? Kasi ang tamang relasyon para sa ating Panginoon, dapat po meron po yung pag-surrender, ano po, pagsuko, at meron din ho yung pagbabago sa buhay natin. Kasi tayo, we are made, sabi nga sa Genesis 1:27 po, no? We are made in His own image. So kung tayo ay ginawa sa Kanyang own image, meron ho tayong purpose dito sa buhay. Kasi may purpose si Lord, eh. Di ba? Kaya siya sinugo si Jesus Christ, may purpose. So tayo din po may purpose. May kadahilanan kung bakit tayo
ay nandito sa mundong ibabaw. Napakaganda po niyan, ano? Pag binasa nga po natin yung sinasabi nila na dapat meron kang pagsuko. Ano ho ba yung pagsuko, no? So, dito po, tatanggapin natin si Kristo hindi lamang po bilang siya ang naging tagapagligtas natin, ano? Nung siya ipinapataod dito at naipako sa krus. Hindi lamang po, pero dapat po tatanggapin natin siya na siya yung Panginoon ng buhay natin. No, na hindi lamang tayo ang nasusunod, tayo ang marunong, tayo ang magaling. Dapat po sa ating communication ay nakikinig din tayo sa Kanya. Dahil siya ang Panginoon ng buhay natin. Sabi nga po sa Romans 10:9, ano? If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, then you will be saved. Diba? Ang ganda po, no? Ang tamang relasyon ay may paniniwala sa puso at sa pagsuko ng buhay mo sa ating Panginoong Hesukristo. So yun po, no? And nabanggit ko po na dapat may pagbabago din ang tamang relasyon natin kay Kristo, no? Ano ang pagbabago? Kasi ang ebidensya ng relasyon sa Diyos ay nakikita po sa buhay natin, ano? Nagbago ba tayo sa mga ways natin na hindi kalooban ng Panginoon? Tayo ba ngayon ay isang nilalang na marunong nang magmahal ng kapwa, marunong nang magpatawad ng mga nagkakasala sa atin? Namumuhay na ba tayo ayon sa kanyang kalooban? Bakit po, no? Kasi yun ang image natin. Sabi nga dito rin sa 2 Corinthians 5:17, no? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come, no? So ang tunay na relasyon kay Jesus ay merong pagbabago sa puso, sa ugali at sa direksyon ng ating pamumuhay. Ano po? So ang ganda po, no? So yung pala ang purpose natin. Mabuhay tayo kung ano ang purpose ng Panginoon, magmahal, di ba? Magpatawad, no? Magbigay ng direksyon, ng tamang direksyon na nakaayon sa kalooban ng ating Jesucristo. No po, ang ganda po, no? So, ang relationship, ang dami-dami talagang kailangan nating gawin. Dito, kailangan talaga sincere naman po tayo. Kasi nakikita ng Diyos ang ating puso at doon wala tayong pwedeng ilihim sa Kanya, no? Kaya kung tayo'y nabubuhay at meron tayong relasyon na inaalagaan ngayon sa ating mga mahal sa buhay, ilagay natin sa kalagitnaan ng ating Panginoong Jesus. Ano po? So, sana po ay meron tayong natutunan sa araw na ito at maraming salamat po sa inyo. Almusal tayo with Neb, ibalik po natin ang kapurihan sa ating Panginoong Jesus at kita-kita ulit tayo bukas. Ano po, andito lang po ako sa kalye ng Karagsakan, no, ng Dingalan. Ito po ay isang rice field at yan naman pong mga bundok na yan na nakikita nyo, yan po ang Sierra Madre. Ano po, so God bless po sa ating lahat.